Good morning, good morning, good morning po. Good morning sa atin lahat. Good morning sa ating mga Krisnatic official dyan, sa mga loyal Kris na andito na naman po tayo para magbigay ng reaction at opinion dito sa last vlog ng ating Bebe Labs, yung pinapatayo niyang bahay. At talagang nakahanga ang isang baby Chris na talagang makikita mo yung bahay, ang ganda na. O diba, nasa 60% na. At ang nakakatuwa pa, may ilaw na. O diba, nakakatuwa. Tuwan-tuwa talaga ako nung napanood ko yun kahapon, at least ngayon nakikita niya na yung kanyang mga pinagpaguran, yung kanyang mga pinaghirapan, yung talagang kinita niya ay napunta sa paganda. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa talaga ako kahapon na nakita ko na gano'n na agad yung update niya sa bahay, diba? Nakakatuwa. Biruin ko, yung nung nakarang lang, parang isang araw lang siya nangangarap. Parang ganun, di ba? Parang nung nakaraan lang siya nangangarap na magkaroon ng bahay, na magkaroon ng sariling bahay. Pero ngayon, ayan na siya. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa talaga ako. Paulit-ulit ako. Sobra ako natutuwa sa kinahinat na ng career niya ngayon. Talagang turing ko sa kanya, career kasi, turing ko sa kanya parang artista na rin kasi nga hinahangaan ko siya. Supporter niya talaga ako, loyal. Magbasa nga po tayo ng ibang mga comments dito, At panigurado, ito lahat to, mga natutuwa rin katulad ko. Diba? At yung na po, napansin nyo maraming bintana. Ganun po ata ang bahay, maraming bintana kasi yung pinagawa ng ex ko dati na mahabang kwento, ay marami din bintana. 10 ang bintana, di ba? Sobrang dami. Ang hirap. Ang hirap kayo maglinis. Bintana na lang ang hirap maglinis. Pero isahin mo yun, ay lalo na kung sliding, di ba? Ang hirap. Eto pa. Magbasa po tayo ng mga komentar. Dahil Chris na, kaya mo yan, basta wag lang susuko, mag-vlogs. Nung isang araw, di ba, nag-live siya, problemado siya. Umiyak siya, di ba, sabi nga niya. Pero kahapon nag-vlog siya, masaya naman siya. Kaya, eto tayo mga supporter na, pag masaya siya, masaya na rin tayo. Bakit nga ganun, Kung ano yung nakikita natin sa ating sinusuportan sa ating mga hinahangaan, lalo na kapag tago sa puso mo, apektado. Ganun ako eh. Ito pa, okay lang yan iha. Importante mabuo, unti-unti na ang finishing. Kasi nga, sabi niya, gusto rin daw niya magpatayo pa ng kusina. At saka yung CR na, kaso, utay-utay lama, siguro daw saka na, pag next na, basta matapos mo na yung bahay niya, kasi nga, magkukulam siya sa budget. O gano'n naman talagang bahay. Ang bahay kasi hindi mo agad natatapos ang isahang paggawa niyan eh. Meron ka talagang idadagdag at idadagdagan. Yan ang pagkakano. Eto pa. Ayan, pinangalan pa ng PB. Yung mano kasi yun, na talagang PB yung pangalan niya, di ba? Dahan-dahan lang, Chris, ang pagpapatay ng bahay, nang hindi basta-basta. Eto pa. Sabi niya, bagay ang imong tiyo maging kontrabida ng action company. Yung tito niya na nakakatuwa naman siya pero nagkaroon din siya ng password, di ba?
Alam mo naman yung mga base walang makitang maganda. Lahat pag baser ka, lahat na nakikita mo masama. Kaya kahit na nakakatawa sa kanila, masamang tingnan, ganun yun. Wala namang ginawang magandang baser, kundi puro panlalait, di ba? Pero nakakatawa ang tandem nila magtito Natutuwa ako kasi magkasundo talaga sila sa mga jokes. Parang pareho silang joker, 'di ba? Nakakatuwa. Ang ganda pa ng farmhouse mo. Like Chris na, maganda po talaga. Nagaganda na ko bagay sa isang dalaga na katulad niya, 'di ba? Nakakatuwa at ini-imagine ko siguro pag may mga bulaklak na yun. Ang gandang tingnan. 'Di ba mayroon siya mga bulaklak na tinanim. Ang ganda-ganda siguro talaga siyang tingnan. Tapos may mga kakao pa. Tapos may mga alaga sa paligid. Parang simpleng-simpleng buhay lang. Pero maligaya ka. At sana nga, ang kulang sa kanya, peace of mind. Sana magkaroon din siya ng peace of mind na mawala sana mga buzzer. Pero yung mga buzzer kasi, andyan na talaga yan, kakambal na talaga yan. Kasi sabi nga nila, ang isang pelikula hindi maganda kung walang kontrabida. O 'di ba? Kailangan may kontrabida para mapaganda mo yung ano mo, yung pelikula mo. Kasi ang buhay parang pelikula yan eh. Kailangan mo, basta parang pelikula ang buhay, nasa iyo ang susi kung paano mo mapapaganda. Ganon lang naman ang buhay. Eto, congrats Krigis, may farmhouse ka na. Oo nga po. 'Di ba? Nakakatuwa. Sa edad niyang yun, meron na siyang napagawang bahay. Nakakatuwa talaga, natutuwa ako. Tsaka nakikita mo, parang ano siya, parang presko. Kasi may terrace ba? Alam ko parang may terrace dun sa gilid, yung palibot. Parang ganun din yun sa PB House, diba? Siguro dun siya kumuha ng idea. Kasi makikita mo, di ba, may hagdan. Tapos may terrace. Siguro ang sarap dun magkape-kape. Di ba? Nakakatuwa. Tapos mahangin. Kasi nga bundok doon, sarap ang hangin doon, sariwang hangin. Tapos, dapat may ilaw siya doon, yung iba-iba kulay. Para pag Pasko, di ba, ang ganda. Pwede naman yun eh. Ayan pa. Yan pa talaga ang pangalan. Matagal niya ng pinangalanan yun eh, yung kanyang manok na yun ng PB. Nagkasakit nga yun, alam ko. Pinaiinom niya ng vitamins, ng gamot. Eh ngayon daw okay na. Makulit na daw ulit. Ito pa. Tama yan. Dahan-dahan lang. Wag magmadali. Merong perfect time. Tuloy-tuloy lang upload. Totoo po. At saka may nakakatuwa Buon sa live niya, nag-a-upload siya. Kasi kanina, nag-live siya sa Toknik. Andun at ang saya-saya nila at ang daming pumasok, ang daming umakyat ng mga followers niya at tuwan-tuwa ako nanonood kasi sobrang saya. Ako taga-panood lang. Taga-tawa lang ako, tawa na nila. Nakakatuwa, sobrang saya. Eto pa, At saka mapapansin nyo, no? Maging live o yung ano ni Bebe Labs, maging live or upload, napakarami ng ads para talagang maingay po. Kasi siya naman, may duwanda. Kita, sabi. Ayan, mga cellphone camera daw, binibili. Eto pa, hinay-hinay lang, matatapos din yan. Opo naman, ganun din. Kahit nga sabihin mong tapos sa bahay mo, minsan may kulang at kulang pa rin. Meron ka pa rin may isip na ipapadagdag mo. Ganun yun eh. Pag may sarili kang bahay, meron ka pa rin may isip na ipapadagdag mo. Meron ganyan. Ganda na kahit di pa tapos, mabilis nga eh. Pero po, parang mabilis ang pagkakagawa. Maganda yung nakuha nila 4 months. Mabilis gumawa. 'Di ba? Ang ganda na, kita mo na agad yung sa 60% na siya. Ang ganda siguro nun pag gamit naman, hindi ko talaga may imagine. Ako talaga na-excited. Ako na-excite.
ano na ako, gusto ko na makita yung kalalabasan ng pinaghirapan ni Bebe Loves. Grabe ano, ang dami natin na-excite niyan. Don't quit to vlog. Huwag pansinin ang mga buzzers. Oo nga po. Siguro sabi lang niya yun nung isang araw nagbablog siya kasi nga, ano siya, sobrang stress sa mga buzzer. Ah, nitong ano naman, okay na ulit siya, kaya hindi niya, sinabi naman niya na hindi siya titigil mag-vlog kasi nga, di ba, papagawa siya ng bahay, kailangan niya yun pasweldo sa kanya mga worker. At kailangan niya talaga yun kasi napakalaking bagay at napakalaking tulong ng pagbablog niya sa kanyang pagpapatayo ng bahay. Ang bilis nga bilis talaga ng pagkakagawa. Nakakatuwa. Morning, aming prinsesa. Ayan, nadulas siya. Po, nakita ko nga sa video na dulas. Nakakatuwa sila magtito. Pero kahit tayo natutuwa, alam mo naman yung iba, natutuwa tayo, pero yung iba hindi. Dahil nga sa mga buzzers na makikitid ang utak. Katulad nga ng sabi ko, ang buzzers, walang ginawang maganda, kundi puro panlalait at puro puna. Ganun po ang buzzer. Pero pasalamatan nyo na yan kasi nga, at least, nanonood sila at may time sila sa iyo. Kaya, dagdag views pa rin yan, Bebe Loves. Pero sabi nga ni Bebe Loves, iba, kahit naman nga na-stress na siya, napapasalamat pa rin siya sa buzzer. Kasi nga, nagka-time pa sa kanyang panonood. Talagang binabantayan yung ano niya. Maganda bahay mo, Bebe Loves, kapag natapos yan. Upo, kita na. Kasi kahit parang kalahati pa lang nagagawa, natatapos. Kita mo na agad yung forma, di ba? Ang ganda. Ganda niya. Kakatuwa. Tuwan-tuwa talaga ako, lalo na yun sabi ko nga, lalo na sa katulad niya na dalaga na sa batang edad pa. At meron na siyang ganong sariling bahay. Nakakatuwa. Katuwang panoorin, nakakatuwang suportahan pagka ganyan na suportahan mo na may pangarap sa buhay. Sabi nga, lahat ito ng commentator sa kanyang vlog, natutuwa. Natutuwa sa kanyang bahay. Natutuwa sa kanyang kinahinatnan na yung ibig ko sabihin, yung kinahinatnan ng kanyang pagbablog napunta sa maganda. Pagpapatayo ng bahay, nakabili ng lupa, natutulungan niya ang pamilya niya, lalo-lalo na mga magulang niya, mga kapatid. Yun naman talagang pinapangarap ni Bebe Loves yun. Kaya ngayon, siguro, alam ko pag natapos talaga yan, hindi titigil ng pagbablog yan, lalo yang may inspired. Kasi nakita niya yung yung kinalabasan ng pagbablog niya. Nakita niya yung resulta. So, lalo siyang may inspired. Kaya nga, sana, panalangin ko, sana lang talaga tuloy-tuloy niya para na rin sa kanya, sa pamilya niya. Siya naman na mag-ano nun eh. Basta wag lang siya pa-apekto sa mga buzzer na walang magawa sa buhay, kundi amanlait palagi. Yung bantayan palagi ang buhay ng tao. Walang ginawang maganda. 'Di ba? So, magpasalamat na lang tayo at magpasalamat ka, Bebe Love, sa lahat ng blessings na tanggap mo. Napakalaking bagay niyan sa'yo.